King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 785. Paggising. Si Senior Marshal Brother Guang Tian ay isang in-name na disipulo ni Haring Liu Qiong, at hindi siya kahit isang core na disipulo. Hindi niya ito matanggap. Ang hindi mahahawak ang master sa kanyang puso ay nakikipaglaban sa dalawa pang hari dahil gusto niyang kunin si Zhao Feng bilang isang disipulo. Ang balita tungkol kay Zhao Feng nitong mga nakaraang araw ay lumampas sa limitasyon ng naiisip ni Senior Marshal Brother Guang. Tila, pinuri ni Duke Nanfeng si Zhao Feng at nagdaos pa ng piging para sa kanya. Maging ang Luo family, isa sa tatlong nangungunang pamilya ng Great Island Zone, ay humingi ng paumanhin sa Zhao family. Higit pang hindi kapanipaniwala, tinanggihan ni Zhao Feng ang alok na maging marquis, at higit pa rito, may utang si Duke Nanfeng kay Zhao Feng. Ang tatlong Void God Realm Kings ay lahat ay nag-aaway para kay Zhao Feng. Ano ang nangyari kay Zhao Feng? Mula nang bumalik siya mula sa Wuyu Forest, si Senior Marshal Brother Guang ay tila nawalan ng kaluluwa, at nagsimula siyang maghinala sa nangyari kay Zhao Feng, ngunit ano ang magagawa ng kanyang mga haka-haka at hinala? Iilan lang sa upper echelon ng Zhao family ang nakakaalam na kinuha ni Zhao Feng ang katawan ng orihinal na may-ari, at halatang kailangan nilang itago ang sikretong iyon. Nagpapasalamat ako sa tatlong elder sa iyong pagpapahalaga. Sabi ni Zhao Feng habang tumangala siya at nakatingin sa tatlong sinag ng magnificent power. Sa sandaling ito, ang mga kalapit na disipulo ay napabuntong hininga at naghihintay sa desisyon ni Zhao Feng. Para sa mga disipulong sentral, maaaring baguhin ng desisyong ito ang kanilang kapalaran. Mahirap isipin na kaya pa ring manatiling kalmado si Zhao Feng. Pero paumanhin talaga. Isa na akong disipulo ng isang Void God Realm Emperor. Ang mga salita ni Zhao Feng ay parang bomba. Void God Realm Emperor. Ang mga puso ng mga Central Disciples at ang tatlong Void God Realm Kings ay nanginginig. Hindi katakatakang malaki ang pinagbago ni Zhao Feng. Hindi ito isang bagay na kayang ipaliwanag ng dalisay na kapalaran. Siya ay naging alagad ng isang emperor. Ang mga titig mula sa kalapit na mga disipulo ay puno ng selos at inggit habang nakatingin sila kay Zhao Feng. Plop! Nanginig ang katawan ni Senior Marshal Brother Guang, at bumagsak siya sa lupa. Walang pakialam si Zhao Feng sa katayuan ng isang core na disipulo, at tinanggihan din niya ang tatlong hari, at ang kanyang pangangatuwiran ay nagparamdam sa kanilang lahat na walang magawa. Ang 10,000 Sacred Clan ay dating isang 3-star force, ngunit ngayon mayroon na lamang itong tatlong Void God Realm Emperors. Ang bilang ng mga Emperor sa Tianfeng Great Island Zone ay madaling mabilang. Ang 10,000 Sacred Clan ang may pinakamaraming Emperor sa Great Island Zone, ngunit sa tuktok nito, mas malakas pa ito kaysa sa Mystic True Sacred Clan. Dati itong maraming Sacred Lords. Whoosh! 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 Ang tatlong Void God Realm Kings ay umalis ng malungkot nang hindi nagtanong kay Zhao Feng kung sinong Emperor ang kanyang master. Kahit na ang pinakamahinang Emperor ay hindi isang bagay na may kukumpara sa isang normal na hari. Pagkatapos nilang umalis, Junior Marshal Brother Zhao. Nagliwanag ang mga mata ng Central Disciples habang sinusubukan nilang kausapin si Zhao Feng, ngunit ngumisi lang siya at umalis sa Yinming Bird. Ang karagdagang isa ay bumaba sa landas ng paglilinang, mas tumatagal. May 2 buwan pa bago magbukas ang Divine Illusion Dimension, at kailangan ni Zhao Feng na maghanda. Ang brat na iyon ay bastos. Malungkot na sabi ng ilang Central Disciples. Buntong hininga, may karapatan naman siyang maging bastos. Kung ako ay alagad ng isang emperor at pinuri ni Duke Nanfeng, hindi ba ibig sabihin nito ay magagawa ko ang gusto ko sa Tianfeng Great Island Zone? Napabuntong hininga ang mga alagad sa paghanga at inggit. Sa grupo, naramdaman ni Senior Marshal Brother Guang ang pinakamasama. Tiyak na may naramdaman si Zhao Feng nang sinubukan kong harapin siya. Bukod sa galit, ayaw, at selos, si Senior Marshal Brother Guang ay nakaramdam din ng takot sa hinaharap. Nagtungo si Zhao Feng sa Duke's Palace sa Yinming Bird. Pupunta siya sa Duke's Palace para tiyaking ganap na nagising ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang bilis ng Yinming Bird ay napakabilis, at ang aura ng kamatayan nito ay mas malakas kaysa dati. Sinanay ito ni Zhao Feng,
at ang pinakamahusay na paraan upang madagdagan ang lakas nito ay ang paggamit ng mga mapagkukunan ng Soul Dao. Nakatanggap si Zhao Feng ng ilang mapagkukunan ng Soul Dao mula sa Dux Palace, ngunit ang mga ito ay kapaki-pakinabang lamang sa mga mas mababa sa antas ng hari. Ang pundasyon at lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng ay hindi maikukumpara sa iba, kaya gumamit lamang siya ng ilang pinakamahusay na mapagkukunan at ibinigay ang natitira sa Yinming Bird. Kung paano ito sanayin partikular, ipinaubaya niya ang lahat sa maliit na pasang magnanakaw. Ang paglilinang ng Yinming Bird ay malapit nang makapasok sa Great Origin Core Realm, na sapat na para sa isang kabayo. Makalipas ang 4 na oras, dumating si Zhao Feng sa Dux Palace, at naghihintay na doon ang duke. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagigising saglit bawat ilang araw. Nagsimulang magsalita si Duke Nanfeng tungkol sa sitwasyon ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Masusing siniyasat ito ni Zhao Feng, at ang maliit na malajade na silkworm ay tahimik na nakahiga sa likido ng buhay. Ang aura ng buhay na nagmumula rito ay mas malakas kaysa dati, at maaaring makita ng isang tao ang mahinang pag-alon ng kaluluwa mula rito. Tama, sabi ni Zhao Feng, pagkatapos ay kumuha ng maitim na pulang katas ng prutas na inihanda noon pa man. Sa pagkakataong ito, si Zhao Feng ay sumanib sa higit pang spiritual fruits, pati na rin ang laman at dugo mula sa mga hayop ng Ancient Dream Realm. Ibinuhos ni Zhao Feng ang dark red fruit juice sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tila nagising ang Cloud Silkworm Saint Butterfly nang ay pakpak nito ang mga pakpak at sinimulang higop ang katas ng prutas. Ang Yuan Qi na nasa loob ng katas ng prutas ay lubos na tugma sa Cloud Silkworm Saint Butterfly, at ang silkworm ay halatang lumakas pagkatapos itong masipsip. Siyempre, nakatulong din ang mga mapagkukunan mula sa Dux Palace. Nanatili si Zhao Feng ng isang araw at siniyasat ito. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nagpapagaling sa bawat aspeto, kabilang ang kaluluwa nito. Nagsimula itong gumising ng mas madalas at manatiling gising ng mas matagal. Binabati kita, Duke. Nalampasan na ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang panganib at ang mahimbing na pagtulog. Sa ngayon, medyo mahina lang. Ito ay gagaling sa loob ng 1 o 2 taon. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Duke Nanfeng. Nakaligtas man o hindi ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay maaaring magbago sa kanyang kapalaran. Kailangan pang bumalik ng junior na ito para sa Divine Illusion Trials at hindi na makakatagal pa. Divine Illusion Trials. Ang mga mata ni Duke Nanfeng ay kumikislap habang may iniisip siya, at isang libro ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang aklat na ito ay naglalaman ng ilang lihim na impormasyon tungkol sa Divine Illusion Dimension. Maaari kang bumalik at suriin ito, sabi ni Duke Nanfeng. Nang marinig iyon, agad na nagpasalamat si Zhao Feng at isinaulo ang nilalaman ng libro. Bilang isang sinaunang at napakalaking Lord Dynasty, ang mga Great Gun Imperial ay higit na nakakaalam tungkol sa Divine Illusion Dimension kaysa 2 star o 3 star na puwersa. Habang bumabalik sa 10,000 Sacred Clan, sinimulan ni Zhao Feng na tunawin ang impormasyon tungkol sa Divine Illusion Dimension. Ang Divine Illusion Dimension ay isang nakalimutang dimensyon, at ang Great Gun Lord Dynasty ay malamang na hindi pa nakakapagmapa ng ika-10 nito. Nagulat si Zhao Feng sa kanyang nakita. Ang Divine Illusion Dimension ay kumonekta sa Continent Zone 1 beses bawat 100 taon, at ang mga puwersa ng Continent Zone ay gagawa ng array upang palakasin ang koneksyon na iyon. Gayunpaman, dahil ang Divine Illusion Dimension ay masyadong malaki, ang partikular na lugar ng Continent Zone kung saan ito konektado ay naiiba sa bawat pagkakataon. Bilang karagdagan, ang pagkakataon ng kamatayan sa Divine Illusion Dimension ay hindi kapanipaniwalang mataas, na madaling lumampas sa mga mana ng karamihan sa mga angkan. Ang posibilidad na mamatay ay umabot sa 50%. Nagulat si Zhao Feng, ngunit lahat ng iba't ibang puwersa ay sumangayon na pinakamahusay na alisin ang mahihina at pangalagaan ang malakas. Malaking kahalagahan ang inilagay sa mga nakaligtas. Nag-record din ang aklat ng ilang partikular na mapanganib na lugar at iba't ibang lugar sa Divine Illusion Dimension, pati na rin ang ilang mga hula at pagsusuri tungkol sa dimensyon. Nang makabalik si Zhao Feng sa 10,000 Sacred Clan, 3 araw na lang ang natitira bago ang Divine Illusion Trials. Sa sandaling ito,
Lahat ng gustong mag-sign up ay nagawa na, at ang kapaligiran ay napakainit. Ang ilang mga magsasaka na matagal nang nag-iisa ay lumabas at naghanda. Ang 10,000 Sacred Clan ay mayroon lamang 100 slot para ipadala sa Divine Illusion Dimension. Sa kanila, mahigit kalahati ang ibibigay sa nakababatang henerasyon habang 30 hanggang 40% ang natitira para sa mas lumang henerasyon. Sa pagkakataong ito, ang nakatatandang henerasyon ay may 35 puwang. Ang sinumang wala pang 50 taong gulang ay itinuturing na bahagi ng nakababatang henerasyon, at sinumang higit sa 50 taong gulang ay bahagi ng mas lumang henerasyon. Kung ikukumpara sa mga batang henerasyon, mas matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga nakatatandang henerasyon. Ang mga nag-sign up ay nasa peak stage na True Lord rank, habang ang mga nasa Small Origin Core Realm ang bumubuo sa karamihan. Sa huling 3 araw na ito, hindi pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa, pumasok lang siya sa Ancient Dream Realm. Ngayong naabot na niya ang Origin Core Realm at ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nakalusot sa ika-4 na antas, maaari na siyang maglakad-lakad sa Ancient Dream Realm ng ilang sandali. Sa gitna ng isang kagubatan sa Ancient Dream Realm, pinoprotektahan ng sawa at ibon ang mga spiritual fruits sa puno. Ang Dark Heart Seal na ginamit ni Zhao Feng ay epektibo pa rin sa kanila, kaya inutusan niya ang ibon na pumatay ng ilang hayop at dalhin ang mga laman nito sa kanya, na ginamit upang pinuhin ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng. Sa kanyang nakaraang buhay, napagtanto niya na gusto talaga ng batang demigod ang karne na ito, na parabang nakatulong ito ng husto sa kanyang katawan at bloodline. Sa nakalipas na ilang araw, kumain si Zhao Feng ng karne mula sa Ancient Dream Realm o ginamit ito kasabay ng mga gamot. Ito ay talagang epektibo. Nararamdaman ni Zhao Feng na lumakas ang kanyang katawan at bloodline. Matapos ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot sa ika-5 antas, ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nakagawa din ng kaunting hakbang pasulong at naabot ang mga unang yugto ng ika-4 na antas. Mula sa ika-4 na antas, ang bawat antas sa Golden Kun Sacred Lightning Body ay nahati sa iba't ibang yugto. Simula, maaga, huli, at peak. Ang karne mula sa Ancient Dream Realm ay may malaking bahagi sa pagsulong na ito, at iniligtas ni Zhao Feng ang mga spiritual fruits sa puno nang siya ay naging hari. Bago magsimula ang Divine Illusion Trials, nakababad si Zhao Feng sa blood essence ng ilang Ancient Dream Realm animals sa loob ng 2 araw at 2 gabi habang kumakain siya ng karne. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang bloodline na nakatago sa loob ng kanyang bagong katawan ay nagsisimula ng magbago, at ang kanyang dugo ay tila nasusunog. King of Gods, Kabanata 786. Mga pagsubok sa Divine Illusion. Habang nakababad si Zhao Feng sa gamot at asensya ng laman ng hayop ng Ancient Dream Realm, naramdaman niyang lumakas ang pag-aapoy sa loob ng kanyang dugo. Hindi siya ganap na noob na walang alam tungkol sa mga bloodline, kaya halatang alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang bloodline na ito ay parang elemento ng fire. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng dahil mayroon na siyang ice and water bloodline sa loob ng kanyang katawan na nagmula sa God's spiritual eye. Kung ang nakakagising na bloodline na ito ay isang fire bloodline, ang dalawang bloodline ay magkakontra sa isa't isa. Habang lumalakas ang nasusunog na sensasyon, isang nagniningas na pulang kulay na bahagyang mas malabo kaysa sa kulay ng dugo ang dumaloy sa kanyang dugo at nagbigay ng maliwanag na liwanag. Ang kapangyarihan ng bloodline na ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang 10,000 ancient races bloodline. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang inaalala ni Zhao Feng. Ang Ice and Water bloodline ay nilikha ng God's spiritual eye at ang Red Flaming bloodline ay nilikha ng kanyang katawan, at dahil ang mga tao ay gawa sa mga atomo, sila ay balanse. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang eye intent at ang nag-aalab na bloodline ay madaling na-control niya. Maaaring sugpuin ng aura ng God's spiritual eye ang bloodline na ito, nagawa ni Zhao Feng na kontrolin maging ang Mystic Ice Scaled Race bloodline sa kanyang makapangyarihang intent, na nasa ika-89 na pwesto sa 10,000 ancient races. Sino ang nakakaalam kung ano ang mga kakayahan ng bloodline na ito? Napaisip si Zhao Feng. Kaya niyang kontrolin ang bloodline na ito ayon sa gusto niya dahil sa karanasan ng kanyang nakaraang buhay at sa kanyang karanasan sa Emperor Intent. Higit pa rito,
Ang laman mula sa Ancient Dream Realm ay nagpapahintulot sa bloodline ng isang tao na maging mas dalisay. Matagal nang nalaman iyon ni Zhao Feng at ng batang demigod. Sisipain ko muna ang bloodline na ito sa abot ng aking makakaya, pagkatapos ay subukan ito sa Divine Illusion Trials bukas. Nagpasya si Zhao Feng. Nang maglaon sa araw na iyon, sinindihan ito ni Zhao Feng. Ang iba ay karaniwang tumatagal ng ilang taon at maaaring maging 10 taon upang pumunta mula sa yugto ng paggising hanggang sa yugto ng pag-aapoy. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga kay Zhao Feng ng maraming mapagkukunan. Noong gabing iyon, ang hangin sa itaas ng courtyard ni Zhao Feng ay natatakpan ng isang transparent na pulang apoy na 12-12 yarda ang lapad. Anong aura ito? Ang mahinang bloodline na aura ay naging dahilan upang maging hindi mapalagay ang mga bloodline ng kalapit na mga disipulo sa Central. Gayunpaman, ang aura ay napakahina, kaya ang mga taong nasa malayo ay hindi ito maramdaman, ngunit kahit na noon, naakit nito ang atensyon ng isang maliit na bilang ng mga tao. Sa umaga ng ikalawang araw, ang mga disipulo ng Sentral ay bumangon ng maaga ng may pag-asa. Magsisimula na ang Divine Illusion Trials. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Guang at lumabas ng kanyang patio. Siya ay likas na tumingin sa direksyon ng patio ni Zhao Feng. Ang isang tingin na ito ay nagpatigil sa kanya. Ang hangin sa itaas ng patio ni Zhao Feng ay natatakpan ng sariwang nagninangas na liwanag na tila nakikipag-ugnayan sa sikat ng araw tulad ng kapangyarihan ng isang sinaunang Golden Crow. Maaaring may kaugnayan ito sa bloodline ng Golden Crow race ng 10,000 ancient races. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, ngunit pagkatapos ay umiling siya. Ang Golden Crow race ay nasa ikawalo na ranggo sa 10,000 ancient races, at ito ay isang karera na itinuturing na lumalaban sa langit. Mayroon lamang isang Golden Crow na makikita sa Fan Universe, ang Ancient Flaming Sun. Kung ang isa ay lumipad ng mas mataas kaysa sa walang limitasyong karagatan, magagawa nilang lapitan ang Golden Crow na tinatawag ng mga mortal na araw. Gayunpaman, walang nang-ahas na lumapit sa Golden Crow. Maging ang mga demigod at Diyos ay magiging abo kung sila ay masyadong malapit sa Golden Crow. Ang mga miyembro ng maalamat na lahi na ito ay napakalaki, at ang Golden Crow na ito ang nagbigay ng liwanag sa buong Fan Universe. Gayunpaman, ang Golden Crow ay napakalayo mula sa Continent Zone, at hindi ito gaanong banta dahil sa walang limitasyong karagatan. Kung wala ang walang limitasyong karagatan na nagpoprotekta sa kanila, higit sa 70% ng mga nilalang sa mundo ay magiging abo mula sa liwanag ng Golden Crow. Nagkaroon ng alamat tungkol dito. Sa isang tiyak na panahon, mayroong 10 Golden Crows. Maging ang makapangyarihang sinaunang mga lahi ay nakaramdam ng init, at tila ang lahat ay malapit ng masira, kaya ang ibang mga lahi ay nag-usap kung paano haharapin ang 10 gintong uwak na ito. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng 10 Golden Crows ay napakahusay, at kahit ang mga sinaunang Diyos ay hindi makalapit sa kanila. Sa kritikal na sandali na ito, lumitaw ang isang henyo mula sa unang rank na ancient races. Gamit ang walang katulad na banal na busog na nilikha ng ibang mga lahi, binaril niya at napatay ang 9 na Golden Crows na nagligtas sa mundo. Siyempre, iyon ay isang alamat lamang, ngunit makikita kung gaano kakilakilabot ang Golden Crow race kahit na ang alamat ay hindi totoo. Maa-absorb ng bloodline ko ang kapangyarihan ng Golden Crow kahit hindi ito bloodline ng Golden Crow. Ito ay lubhang kakaiba, bulong ni Zhao Feng. Hindi man lang siya nang ahas na isipin ang pagkakaroon ng isa sa nangungunang 10 bloodline ng 10,000 ancient races. Sila ay kapantay ng 8 Great God Eyes. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring ilang mga linya ng fire o mga diskarte na maaaring sumipsip ng liwanag mula sa Golden Crow. Halimbawa, ang Heaven Sun Battle Race ay nauugnay sa Golden Crow Race, kaya nakuha nito ang kapangyarihan nito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng nang magsimulang maglaho ang kanyang bloodline power. Pagkatapos kagabi, mas lumakas ang bloodline niya. Nagpasya siyang bumalik sa Zhao family pagkatapos ng Divine Illusion Trials para tanungin kung ang isang ninuno ng Zhao family ay may katulad na bloodline. Junior Marshal Brother Zhao. Ang tunog ng isang matamis at mabait na boses ng babae mula sa labas. Senior Marshal Sister 1. Lumabas si Zhao Feng at nakita ang mabait na Senior Marshal Sister 1.
Damang-dama ni Zhao Fang ang selos na titig ni Senior Marshal Brother Guang. Sa nakalipas na ilang buwan, si Senior Marshal Sister Wan ay napakahirap na naglilinang, at nakapasok siya sa True Lord rank. Ayaw niyang isuko ang pagkakataong makapasok sa Divine Illusion Dimension. Junior Marshal Brother Zhao, Junior Marshal Sister Wan. Ngumiti si Senior Marshal Brother Guang at naglakad palapit. Nag-effort din siya para makapasok sa Divine Illusion Dimension. Sa tulong ng kanyang master, naabot niya ang kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang kalahating hakbang na Origin Core Realm ay higit sa karaniwan sa gitna ng mga disipulo ng sentral, ngunit hindi siya kumpiyansa na makakahanap siya ng pwesto. Ang mga disipulo ng sentral ay nahati sa kanilang mga grupo at pumunta upang lumahok sa mga Divine Illusion Trials. Sa pagkakaroon ng cultivation ng Origin Core Realm, si Zhao Fang ay kabilang sa pinakamataas na Central Disciples. Kahit na ang ilang Core Disciples ay walang cultivation ng Origin Core Realm. Ang isang normal na disipulo na nagkaroon ng ganoong cultivation sa kanyang edad ay isa ng disipulo ng isang hari o kahit na isang emperor. Sa sandaling ito, naramdaman ni Senior Marshal Brother Guang na walang magawa, at nagkaroon siya ng masalimuot na emosyon kapag kaharap si Zhao Fang. Parang kahit anong gawin niya ay hindi niya mapipigilan ang pagsikat ng kabataang ito. Ang grupo ng mga Central Disciples ay lubos na gumagalang kay Zhao Fang at sinubukang makuha ang kanyang mabuting panig. Ang ugali ni Zhao Fang ay maaaring ituring na malamig at mapagmataas pa, ngunit hindi ito naging hadlang sa mga disipulo ng sentral na maging masigasig. Gustong sumali ni Senior Marshal Brother Guang, ngunit nakaramdam siya ng pait at kawalan ng magawa. Sa ngayon, ang kanyang kasalukuyang problema ay kung paano lutasin ang awayan sa pagitan nila ni Zhao Fang. Kung hindi niya ito gagawin, wala na siyang puwang sa 10,000 Sacred Clan mamaya dahil sa bilis ng pagbangon ni Zhao Fang. Sa isang lambak ng teritoryo ng 10,000 Sacred Clan, lahat ng mga kalahok na disipulo ay nagtipon. Ang Divine Illusion Trials ay nahati sa dalawang grupo. Ang isa ay ang nakababatang henerasyon at ang isa ay ang mas lumang henerasyon. Lahat ng mga disipulong kalahok sa Divine Illusion Trials, pumasok sa lihim na kaharian. Nagsalita ang isang Void God Realm King. Kilala ni Zhao Fang ang haring ito. Ito ang amo ni Huang Yanho, si Haring Luyon. Isang pagsubok na ginanap sa loob ng isang lihim na kaharian. Gaya ng inaasahan sa isang angkan na dating 3 bituin. Bulalas ni Zhao Fang. Sa katotohanan, ang 3 star na Mystic True Sacred Clan na dating bahagi ni Zhao Fang ay nagsagawa rin ng kanilang mga pagsubok para sa Demigod Forgotten Garden sa isang lihim na kaharian, ngunit sa oras na dumating si Zhao Fang, ang kompetisyon na iyon ay tapos na, kaya Duan Moching kailangang bigyan si Zhao Fang ng nakalaan na lugar. Ang 10,000 Sacred Clan ay mayroon ding ilang nakareserbang pwesto. Weng. Isang malabong berdeng whirlpool ang lumitaw sa hangin sa itaas ng lambak. Whoosh! 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 Pumasok ang grupo ng mga disipulo sa whirlpool. Si Zhao Fang ay nakaupo sa Yinming Bird kasama si Senior Marshal Sister Wan habang sabay silang pumasok sa whirlpool. Boy! Para bang dumaan sa isang layer ng tubig, ang grupo ay pumasok sa isang dimensyon na may napakalakas na presyon. Ang lihim na kaharian ay malabong berde at 100 milya lamang ang lapad, katulad ng sinaunang arena ng Sacred Alliance ng Azure Flower Continent. Masasabi ng isa na ang lihim na kaharian na ito ay hayagang ginamit para sa mga kompetisyon. Mayroong 2 Void God Realm Kings pati na rin ang maraming judges sa pinakamataas na antas ng Sovereign Lord o Half-Step King. May kabuuang 8 yugto ng arena, ngunit 4 lamang ang bukas. Sila ay ayon sa pagkakabanggit sa 4 na direksyon. Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran. Ang bawat kalahok na disipulo ay nakatanggap ng isang token na may nakalagay na numero noong sila ay nagparehistro. Si Zhao Fang ay ipinadala sa katimugang yugto. Ang bawat yugto ay may daan-daang mga disipulo ng sentral at panlabas. Sa katunayan, ang mga outer disciples ay maaari ding lumahok sa mga Divine Illusion Trials. Inilibot ng mga mata ni Zhao Fang ang grupo at nakita ang ilang pamilyar na mukha, karamihan sa mga ito ay mga Central Disciples. Si Huang Yanho, na 2 beses na natalo ni Zhao Fang, ay kasama. Matapos matalo ng 2 beses,
Nag-focus si Huang Yanho sa paglilinang at sa wakas ay nakalusot sa Origin Core Realm. Gayunpaman, isang araw o dalawa lamang pagkatapos niyang marating ang Origin Core Realm, nakalusot din si Zhao Fang, na isang kritikal na dagok sa kanya. Pareho kaming nasa Origin Core Realm, at hindi niya magagamit ang kanyang spiritual pet sa Divine Illusion Trials. Kumikislap ang mga mata ni Huang Yanho, ngunit iniisip kung paano siya natalo ni Zhao Fang sa pamamagitan ng paglilinang ng True Mystic rank noong siya ay nasa half-step Origin Core Realm. Si Huang Yanho ay walang kumpiyansa. Liu Tianfan. Oh my God! Nasa southern stage ang lalaking iyon. Bulalas mula sa grupo dahil ang lahat ng kanilang mga tingin ay naaakit sa isang matangkad na kabataan. Si Liu Tianfan, isa sa nangungunang 3 core disciples, na may cultivation ng Peak Great Origin Core Realm, at ang disipulo ng isang emperor. Malinaw na kilala ni Zhao Fang ang isang sikat na tao. Ang karamihan sa nangungunang 20 core disciples ay nagkaroon ng cultivation ng Great Origin Core Realm. Liu Tianfan. Nagningning ang mga mata ni Huang Yanho habang nagmamadaling lumapit. Dahil pareho silang core disciples, hindi masama ang relasyon nila ni Liu Tianfan. Kasabay nito, ang mga mata ni Zhao Fang ay dumapo sa isang batang babae na nakasuot ng maraming kulay na roba sa silangang entablado. Si Kong Feiling, ang numero 1 core na disipulo ng 10,000 Sacred Clan. May cultivation siya ng Half-Step King at isang Imperial Dao bloodline. King of Gods, Kabanata 787. Pisikal na lakas. Ang maraming kulay na damit na si Kong Feiling ang naging sentro ng atensyon ng marami pang disipulo. Hindi lang si Zhao Fang ang nagpapansin sa kanya. Walang alinlangan, siya ang kababalaghan ng 10,000 Sacred Clan. Disipulo ng isang emperor, Imperial Dao bloodline. Siya ay nireranggo pa sa genius rankings ng Great Gun Imperial Prodigies. Sa Great Gun Lord Dynasty, ang genius rankings ay naglalaman ng nangungunang 500 pinakamalalakas na linya ng dugo at ang nangungunang 500 walang katulad na prodigy. Kapansin-pansin na ang parehong ranggo ay patuloy na nagbabago. Pagkatapos ng lahat, ang panahon na ito ay patungo sa hinaharap, at ang mga henyo ay nagmature habang ang mga bloodline ay nagbabago. Sa mga yugto ng lihim na kaharian, sa gitna ng lahat ng mga henyo ng 10,000 Sacred Clan, malinaw na binigyan ni Zhao Fang ng higit na atensyon si Kong Feiling. Naramdaman niya na ang talento at lakas nito ay malapit sa kay Nan Gongsheng noong nasa Demigod Forgotten Garden siya. Parang may naramdaman, lumingon ang magandang babae sa direksyon ni Zhao Fang, at isang invisible mental energy ang sumasakop sa paligid ni Zhao Fang. Ang 10 henyo sa paligid ni Zhao Fang ay nakaramdam ng hindi makahinga. Parang may di nakikitang sinag sa kanila. Plop. Isang true spirit realm ang panlabas na disipulo ay malumanay na lumuhad habang siya ay bumagsak sa lupa. Si Zhao Fang lamang ang kumilos na parang walang nangyayari, at nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. Ang kabataang iyon. Nagulat si Kong Feiling. Normal pa rin kumilos ang kabataang iyon kahit sa ilalim ng kanyang half-step king intent. Senior Martial Sister Kong, ang taong iyon ay ang sikat na beast tamer Zhao Fang. Kumbaga, isa siyang alagad ng isang emperor, at kahit si Duke Nanfeng ay pinuri siya. Nakangiting sabi ng isang kalapit na lalaki na nakatshirt. Ang panandaliang palitan ni na Zhao Fang at Kong Feiling ay halatang nakapukaw ng atensyon ng iba pang mga henyo. Sino siya? Kaya niyang tiisin ang half-step king intent ng head disciple. Ang mga tingin ng maraming disipulo ay lumingon kay Zhao Fang, lalo na ang mga mula sa katimugang yugto. Siya ang Zhao Fang na sinasabi mo. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Liu Tianfan. Pinigilan ni Huang Yanho ang sorpresa sa kanyang puso at tumango bilang pagsang-ayon. Siya iyon. Hindi inaasahan ni Huang Yanho na kahit kalahating hakbang na king intent ay hindi mapipigilan si Zhao Fang. Ilang segundo lang ang nakalipas, sinisikap niyang turuan si Liu Tianfan ng leksyon. Hindi mo ako kailangang pinan. Medyo interesado ako sa Zhao Fang na ito. Tiningnan ni Liu Tianfan si Huang Yanho ng may malalim na kahulugan, na nagpalabas ng malamig na pawis sa kanyang likod. Sa 10,000 Sacred Clan na disipulo, ang cultivation ni Liu Tianfan ay nasa ibaba lamang ni Kong Feiling. Sa lakas ni Liu Tianfan, dapat niyang turuan ng leksyon si Zhao Fang, naisip ni Huang Yanho.
Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa paglilinang sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Ang isa ay nasa mga unang yugto ng Origin Core Realm habang ang isa ay nasa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Ayon sa mga patakaran ng Divine Illusion Trials, hindi maliit ang pagkakataong magkita sina Zhao Feng at Liu Tianfan. Ang mga patakaran ay napupunta sa pamamagitan ng pag-aalis. Kung ang isa ay matalo ng 7 sunod-sunod na laban o sa kabuuan ay 20, sila ay matatanggal, naisip ni Zhao Feng. Ang bawat yugto ay kinuha lamang ang nangungunang 50, at ang 4 na yugto ay pagsasama-samahin at tutukayan ang nangungunang 60. Kahit na ang huling yugto ay pinili sa pamamagitan ng pag-aalis. Bakit 60 at hindi 65? Dahil 5 sa mga puwang ay paunang natukoy. Ang labanan sa 4 na yugto ay nagsimula sa lalong madaling panahon. Plop. Arg. May isang alagad na agad na ipinadala sa Eren nang magsimula ang laban. Tumingin si Zhao Feng at hindi maiwasang umiling. Ang mga outer, central, at core na mga disipulo ay maaaring lumahok sa mga Divine Illusion Trials, at malinaw naman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay maaaring malaki. Kung ang isang outer na disipulo ay makatagpo ng isang core na disipulo, sila ay matatalo kaagad. Nagpatuloy ang mga round, at hindi nagtagal ay turn na ni Zhao Feng, ngunit ang kanyang kalaban ay isang mahinang maagang yugto na True Lord rank central na disipulo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Agad sumuko ang True Lord rank central na disipulo nang makita niya si Zhao Feng, na nasa Origin Core Realm. Ang sinumang may kultibasyon ng Origin Core Realm ay tiyak na kabilang sa pinakamataas sa mga nakababatang disipulo. Sa halip na masugatan at matalo pa rin, mas mabuting magtipid ng lakas. Karaniwan, kapag ang lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki, ang hukom ay ipahayag ang resulta bago pa man matapos ang laban. Ang unang laban ni Zhao Feng ay natapos ng ganoon. Si Liu Tianfan ang may pinakamataas na cultivation sa Southern Stage, at si Huang Yanho ay kabilang din sa tuktok. Sinumang alagad na makakilala sa dalawang ito ay agad na sumuko. Si Zhao Feng ay isang core na disipulo sa paningin ng iba, at mas misteryoso pa siya kaysa sa mga normal na core disciples. Makalipas ang kalahating araw, umakyat si Zhao Feng para sa kanyang pangalawang laban. Ang kanyang kalaban ay nasa pinakamataas na True Lord rank, ngunit sumuko rin siya. Nakakabagot. Umiling si Zhao Feng, at ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat ay tila naiinip din. Ito ay hindi na ang kompetisyon ay hindi kapana-panabik. May mga kaso ng underdog na nanalo. Gayunpaman, naabot na ni Zhao Feng ang Origin Core Realm, at tumayo siya sa tuktok ng mga nakababatang disipulo. Ibang-iba ito noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering, kung saan ang cultivation ni Zhao Feng ay mas mababa sa average. Sa simula noon, ang kabuuang lakas niya ay bahagyang nasa itaas ng median. Ang lahat ng laban ng 5 overwhelming prodigy sa unang bahagi ng Sacred True Dragon Gathering ay pareho sa nararanasan ngayon ni Zhao Feng. Natalo sila agad, o sumuko kaagad pagkaakyat nila sa entablado. Ang boring din noon. Gayunpaman, ang Divine Illusion Trials ay tumagal ng mahabang panahon. Aabutin ito ng hindi bababa sa 20 araw. Ang Divine Illusion Trials ay iba sa Sacred True Dragon Gathering. Ang Sacred True Dragon Gathering ay kailangan lamang na ranggo ang nangungunang 10 habang ang Divine Illusion Trials ay kukuha ng nangungunang 50 mula sa 4 na magkakaibang yugto, pagkatapos ay ang nangungunang 60 mula sa grupong iyon. Para sa ikatlong laban, ang kalaban ni Zhao Feng ay isang malamig na half-step na Origin Core Realm Youth, isang elite sa gitna ng mga Central Disciples. Ang Zhao Feng na ito ay kaka-rating lamang sa Origin Core Realm. Kung makakasama ko siya o mag-perform ng maayos, baka maakit ko ang atensyon ng ilang hari. Nagpa siya ang malamig na kabataan. Hindi man malaki ang tsansa na manalo, gusto pa rin niya itong subukan. Sa entablado, nakatawag ng pansin ang paghaharap ni Zhao Feng at ng malamig na kabataan, kabilang sina Huang Yanho, Liu Tianfan, at Kung Feiling. Gayunpaman, ang labanan ay natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Whoosh! Isang alon ng wind lightning ang lumitaw habang hindi nakuha ang pag-atake ng malamig na kabataan. Hindi maganda.
Nakaramdam siya ng ihip ng hangin mula sa likuran. Bam! Ang malamig na kabataan ay pinalipad ng isang suntok. Nagawa niyang i-circulate ang kanyang half-step na True Yuan at bumuo ng isang defensive barrier, ngunit gusot itong parang papel mula sa simpleng suntok. Hua! Nagsimula na ang usapan. Ang bilis. Isang iglap lang ang nakita ng karamihan sa mga manonood, saka bumagsak ang malamig na kabataan. Napansin lamang ng mga mahihina ang bilis ni Zhao Fang, ngunit ang mas malalakas na mga henyo ay may mga solemne na ekspresyon pati na rin ang hindi paniniwala. Mukhang hindi gumamit ng True Yuan si Zhao Fang sa suntok na iyon. Bamuka ang bibig ni Huang Yanho. Siya ay nagbibigay ng 120% na atensyon sa laban ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, 2 beses na siyang natalo kay Zhao Fang noon. Tama. Sigurado si Liu Tianfan sa tabi niya. Gumamit si Zhao Fang ng napakabilis na bilis at naghagis ng isang simpleng suntok. Ang suntok ay walang anumang True Yuan at gayunpaman madali itong nabasag sa defensive barrier ng isang half-step na Origin Core Realm. Lalo pang sumikat ang pangalan ni Zhao Fang, na naging dahilan upang mag-ingat ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng ikatlong round, hanggat ang mga kalaban ni Zhao Fang ay nasa ibaba ng Origin Core Realm, inamin nila ang pagkatalo, na nagbigay kay Zhao Fang ng 8 sunod na panalo. Nakilala ni Zhao Fang si Huang Yanho sa ika-9 na labanan. Ito na ba iyon? Huminga ng malalim si Huang Yanho at naging seryoso. Ang 2 pagkatalo kay Zhao Fang ay nagparamdam kahit kay Haring Luyon na siya ay nawalan ng mukha. Sa sandaling ito, binibigyang pansin din ni Haring Luyon. Simulan. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Weng. Ni Huang Yanho ang kanyang True Yuan, at lumitaw ang isang makapal na patong ng baluti sa kanyang balat. Gamit ang tulong ng isang Earth-grade Earth Elemental Armor, mabilis niyang na-activate ang kanyang depensa. Hindi masama ang taktika ni Huang Yanho. Ang kalamangan ni Zhao Fang ay ang bilis, kaya hanggat siya ay nagdedepensa ng maayos, makakahanap siya ng pagkakataong maka-counterattack. Papuri ni Liu Tianfan. Bam! Sa isang iglap, dama po ang kamao ni Zhao Fang sa Earth-grade Armor ni Huang Yanho at nagdulot ng pagsabog. Paano ito posible? Napilitan si Huang Yanho na umatras, at halos lumuwa siya ng dugo. Isang layer ng blue-silver metallic lines ang lumitaw nang ilabas ni Zhao Fang ang kanyang kamao. Isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang dumaan sa Earth-grade Armor at pumasok sa katawan at mga organo ni Huang Yanho. Nagkagulo sa ibaba ng stage. Sa isang suntok lang, naramdaman ni Huang Yanho na parang pinalipad siya. Pang! Bago makamit ni Huang Yanho ang isang matatag na paa, nagpakawala si Zhao Fang ng ilang suntok pa. Ang sinumang lalapit sa aking Earth-grade Armor ay kailangang magdala ng gravity ng 10 beses na mas malakas kaysa sa dati, ngunit ang brat na iyon ay hindi apektado. Natigilan si Huang Yanho nang napaatras siya. Wow! Pagkatapos ng ilang suntok pa, iniluwa ni Huang Yanho ang isang subo ng dugo ng may lumitaw na bitek sa kanyang baluti. Si Zhao Fang ang nanalo. Agad na inihayag ng hukom nang makita niya ang sitwasyon. Dahil din ito kay Haring Luyon. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi sa parehong antas. Nagagawang sugpuin ni Zhao Fang si Yanho gamit ang kanyang malalim na puwersang nagpapalakas ng katawan ng nag-iisa. Bumantong hininga si Haring Luyon. Nakita niya ang bahagi kung saan sinubukang salakayin ni Huang Yanho at sipain si Zhao Fang, ngunit hindi nasugatan ang katawan ni Zhao Fang, at hindi man lang siya gumalaw. Nangangahulugan iyon na ang bilis, lakas, at depensa ni Zhao Fang ay nasa tuktok. Napagtanto pa ni Haring Luyon na si Zhao Fang ay kumikilos ng napaka-casual, na parang hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Ang Zhao Fang na ito ay napakalakas. Ang mukha ni Liu Tianfan ay solemne, ngunit ang matinding hangarin sa pakikipaglaban ay lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng laban, tanging sina Zhao Fang, Liu Tianfan, at isang maliit na bilang ng mga tao ang nakapagpanatili ng kanilang mga sunod-sunod na tagumpay. Ang ilang mga tao ay naalis na. Upang maalis, kailangan ng isa na matalo ng 7 sunod-sunod na laban o 20 sa kabuuan. Ang mga disipulo sa katimugang entablado ay naghihintay sa laban ni Liu Tianfan at Zhao Fang. Habang mas maraming alagad ang naalis, mas mataas ang pagkakataon ng dalawang iyon na magkita. Sa wakas,
nakilala ni Zhao Feng si Liu Tianfan sa ika-30 laban. Lahat ng tao sa loob ng lihim na kaharian, kabilang ang dalawang hari, ay nanonood ng may interes. Naabot na ni Liu Tianfan ang pinakamataas na Great Origin Core Realm, at hindi ko magagamit ang aking intent o ang aking eye bloodline. Nakaramdam si Zhao Feng ng problema sa unang pagkakataon. King of Gods, Kabanata 788. Mutated Imperial Dao Bloodline. Nang hindi gumagamit ng ilang lihim na diskarte, napakababa ng pagkakataon na manalo si Zhao Feng laban sa pinakamataas na Great Origin Core Realm na si Liu Tianfan. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Early Stage Small Origin Core Realm at ang Peak Great Origin Core Realm. May kabuuang 6 na maliliit na yugto sa pagitan nila. Sa mga normal na sitwasyon, magiging isang himala na kung hindi agad matalo si Zhao Feng. Zhao Feng, hindi kita minamaliit, ngunit hindi ka mananalo. Ang mga mata ni Liu Tianfan ay kumikinang na may layuning labanan. Buo ang tiwala niya sa kanyang sarili, ngunit hindi rin niya mamaliitin ang kanyang kalaban. Simulan. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Shua. Sa sandaling magsalita ang hukom, si Zhao Feng ay naging isang arko ng kidlat. Ang bilis. Bulalas ng mga manonood. Ang bilis na kasalukuyang ipinapakita ni Zhao Feng ay mas mabilis pa kaysa noong kalabanan niya si Huang Yanho. Gaya ng naisip ni Haring Luyon, nagpipigil si Zhao Feng sa laban na iyon. Buksan. Si Liu Tianfan ay nakatayong hindi kumikibo at sinuntok sa tagiliran ng hindi man lang tumitingin. Bam! Ang suntok ay nagdala ng nagniningas na lilang liwanag na agad na tumakip sa entablado. Ang mga kalapit na disipulo ay nakaramdam ng hindi makahinga. Boom! Isang pila-kasol na figurine na natatakpan ng Water of Wind Lightning ay nabasag ng kamao ni Liu Tianfan, at isang nakakatakot na shockwave ang tumawid sa entablado. Hindi kumikibo si Liu Tianfan habang si Zhao Feng ay napaatras ng 200 yarda at lumilipad paatras. Natalo sa isang galaw. Ang mga dalubhasa sa lihim na kaharian ay napatingin lahat sa katimugang yugto. Nang malapit nang lumipad si Zhao Feng sa labas ng mga hangganan, isang pares ng parang panaginip na Wings of Wind at Lightning ang nabuo sa likod ni Zhao Feng. Ho! Ang Wings of Wind and Lightning ay mabilis na pumutok, at si Zhao Feng ay sumulong. Hindi man lang nasaktan ang batang iyon sa suntok na iyon ngayon lang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Tianfan. Kung nilinang lamang ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, malubha na sana siyang nasugatan ng suntok mula sa isang Peak Great Origin Core Realm. Gayunpaman, nilinang din niya ang Golden Kun Sacred Lightning Body, na nagbigay sa kanya ng napakapangit na pisikal na lakas sa labanan, at depensa. Ang kanyang Water Bloodline at ang kanyang Water of Wind Lightning ay mabilis ding makapagpapagaling sa kanyang mga sugat. Body of Sacred Lightning. Umuungol si Zhao Feng nang magsimulang kumislap sa paligid niya ang isang metal na pilak-asol na ilaw. Sa isang iglap, siya ay naging mas malaki, at siya ay nagpalabas ng isang pisikal na puwersa na tila talagang nagkatotoo. Bahagyang nakikita ng isa ang kalahating transparent na kinang ng pilak-asol na kidlat sa hangin. Boom! Bumaba si Zhao Feng mula sa langit ng may mapanirang kapangyarihan. Napakalakas ng katawan. Naramdaman ni Liu Tianfan na bumigat ang kanyang katawan at pinipilit ang kanyang dugo. Kailangan niyang gamitin ang kanyang True Yuan para protektahan ang kanyang mga organo. Higit pa riyan, ang pisikal na puwersa ni Zhao Feng ay naglalaman ng sensasyon ng kidlat. Hindi lamang nakaramdam ng matinding pressure si Liu Tianfan, naging manhid pa ang kanyang katawan. Sino ang amo ni Zhao Feng? Sinong emperor ang may ganoong malalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan? Ang dalawang Void God Realm Kings ay natigilan. Kahit na ang 10,000 Sacred Clan ay hindi nakahanap ng ganoong pamamaraan na nagpapalakas ng katawan. Ha! Si Zhao Feng ay tila may katawan ng isang demonyong halimaw, at siya ay bumagsak sa isang dagandong habang ang isang Wind Lightning Dragon ay pumulupot sa kanyang braso. Bam! Ang Dark Blue Wind Lightning Dragon ay nakipagsagupaan kay Liu Tianfan. Dahil bumaba siya mula sa langit kasama ang mga pakpak ng hangin at kidlat na nagtutulak sa kanya, ang kapangyarihan ay umabot sa isang limitasyon. Extreme Purple.
Ang nangingibabaw na mga sinag ng lila ay bumaril sa bawat direksyon sa gitna ng bagyo ng hangin at kidlat. Whoosh! 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 Daan-daan at libu-libong mga purple beam ang bumaril sa bawat anggulo. Sa sandaling ito, ang entablado ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sinag ng lila. Ang dalawang figure ay malakas na nagsagupaan sa gitna ng lilang liwanag at wind lightning storm. Sa unang sagupaan, nagawa ni Zhao Feng na itulak si Liu Tianfan ng isang hakbang pabalik dahil sa kanyang paunang singil, ngunit sa pangalawang salpukan, ang kapangyarihan ng Extreme Purple ay pinilit si Zhao Feng pabalaykan ng 12-12 yarda. Ice Imperial Spear. Isang layer ng ice blue na likido ang tumakip sa katawan ni Zhao Feng at bumuo ng isang suit ng nagyayelong armor. Ang nagyayelong baluti na ito ay patuloy na gumagalaw habang lumilipat ito sa kanyang katawan. Boom! Boom! Bam! Ang mga purple beam, na nakapagdulot ng matinding pinsala sa Small Origin Core Realms, ay naging usok ng tumama ang mga ito sa katawan ni Zhao Feng. Sa tulong ng Ice Water Bloodline at ng Water of Wind Lightning, ang armor na nabuo ng Ice Imperial Spear ay hindi lamang makakapagtanggol, maaari rin itong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat sa pag-atake. Dagdag pa sa depensa ng Sacred Lightning Body, ang opensa ng malawak na lugar ni Liu Tianfan ay hindi nagawang banta si Zhao Feng. Whoosh! Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay pumuputok habang siya ay mabilis na lumipad sa kalangitan at muling bumababa, na nagpapakita ng magandang palabas. Napabuntong hininga ang mga disipulo habang nanonood, at maging ang hukom na nangangasiwa sa katimugang yugto ay nataranta, na nangangailangan ng pangunahing hukom na personal na pangasiwaan ito. Mahirap isipin na si Zhao Feng ay may kakayahang kontrolin ang laban. Inilalagay niya ang kalamangan sa lokasyon sa pinakamabuting paraan. Bumantong hininga si Haring Luyon. Sa kasamaang palad, dahil sa malaking pagkakaiba sa paglilinang, hindi makakamit ni Zhao Feng ang anumang kalamangan sa isang labanan. Bumantong hininga ang isa pang hari. Isa ng himala na maabot ni Zhao Feng ang hakbang na ito. Si Liu Tianfan ay may tame time na ekspresyon, at siya ay labis na nadismaya. Siya ay medyo mabilis sa kanyang sariling karapatan, at sa kanyang kalamangan sa paglilinang, hindi siya mas mabagal kaysa kay Zhao Feng, ngunit ang mga diskarte at leksi ni Zhao Feng ay masyadong malalim. Tila naiintindihan niya ang mga batas ng kalawakan, at ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang sacred body sa bawat pagsingil. Kung nakikipaglaban din siya sa himpapawid, hindi man lang mahawakan ni Liu Tianfan si Zhao Feng. Sa halip, magbubunyag siya ng ilang kapintasan para atakihin ni Zhao Feng. Mukhang napakahirap talunin si Liu Tianfan nang hindi ginagamit ang aking eye intent o ang aking eye bloodline. Kinailangan ni Zhao Feng na gumamit ng maraming True Yuan para lumipad sa himpapawid. Kung tatagal ang laban, siguradong matatalo siya. Ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng ice water ay pinakamabilis na naubos dahil sa armor at pagpapagaling. Sa sandaling ito, nagsimulang masunog ang kabilang linya ng dugo. Subukan natin. Ang ice armor ni Zhao Feng ay sumanib pabalik sa kanyang katawan. Ho! Isang pulang apoy ang nagsimulang kumalat sa buong katawan ni Zhao Feng na para bang siya ay muling isilang sa pamamagitan ng apoy. Dagdag pa sa ningning mula sa kanyang sacred lightning body, mukha siyang nagninangas na demonic sovereign. Kumapak ang mga pakpak ni Zhao Feng habang siya ay sumuntok pababa at sumuntok. Lubhang nasiyahan si Zhao Feng sa suntok na ito, at isang apoy ang sumabog bago pa man dumating ang kanyang pag-atake. Anong klaseng bloodline ito? Nakaramdam ng init ang katawan ni Liu Tianfan. Ang bloodline ay labis na nangingibabaw, at ito ay nasira pa ang kanyang dugo at laman. Nagawa pa nga ng sacred body ni Zhao Feng na idirekta ang bloodline power na ito sa katawan ng target. Ang Wings of Wind and Lightning ay nagtulak sa bilis ng pag-atake na ito sa maximum. Ang katawan ni Zhao Feng ay napapaligiran ng isang layer ng wind lightning na maaaring umatake at magdedepensa ng sabay. Boom! Ang sagupaan sa pagkakataong ito ay iba sa dati. Ang napilitang umatras ay si Liu Tianfan. Boom! Si Zhao Feng ay parang nag-aalab na demonyong soberanya, at ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa isang nakakatakot na yugto. Ang bawat atake niya ay masusunog at makakasira sa kalaban. Proteksyon ng Purple Flames. Si Liu Tianfan ay nagsisimula ng magpakawala ngayon,
at ang isang dark purple na nagninangas na armor ay tumakip sa kanyang katawan, na lubhang nadagdagan ang kanyang opensa at depensa habang nakikipagsagupaan siya kay Zhao Fang. Napabuntong hininga ang lahat ng manonood. Ano ang pulang bloodline ni Zhao Fang? Napakalakas. Nagulat ang lahat. Ang bloodline ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa kay Liu Tianfan. Para itong isang emperador na namuno sa lahat. Ito ay katulad ng bloodline ng Blood Demon Sun, na nirerango sa ika-81 sa mga bloodline ng Imperial Dao, ngunit tila mas kakaiba ito. Naglalaman ito ng aura ng isang 10,000 Ancient Races bloodline. Ang bloodline kaya ng Blood Demon Sun ay nag-mutate o nag-evolve sa katawan ni Zhao Fang. Nakipag-usap si Haring Luyon sa isa pang hari. Tinukoy ng Imperial Dao bloodline ang nangungunang 500 bloodline sa buong continent zone at mga lugar sa malapit. Ang mga bloodline na ito ay iba sa 10,000 Ancient Races. Imperial Dao bloodline. Naramdaman ni Kung Feiling ang eastern stage na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit niya naramdaman si Zhao Fang kanina. Naramdaman niya na ang aura mula sa Imperial Dao bloodline ni Zhao Fang ay mas dalisay at mas malakas kaysa sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laban, ang puwersa ng buhay ni Liu Tianfan ay nagsimulang masunog at masira. Ang bawat isa sa mga pag-atake ni Zhao Fang ay maaaring makapinsala sa bahagi ng asensya ni Liu Tianfan. Kahit na ang True Yuan ni Zhao Fang ay naubos ng napakabilis, ang mga pinsala ni Liu Tianfan ay ilang beses na mas malala kaysa sa kanya. Tumigil ka. Umungol si Haring Luyon nang bumaba ang isang magnificent power at itinigil ang laban. Natapos ang laban bilang isang tabla. Si Zhao Fang ay may mutated Imperial Dao bloodline. Kung nagkaroon siya ng cultivation ng Great Origin Core Realm o kahit sa peak stage na Small Origin Core Realm, natalo na ako. Nagpakawala ng hininga si Liu Tianfan. Kung mayroon lang si Zhao Fang na Imperial Dao bloodline, hindi ito magiging magkano. Ang isyo ay mayroon din siyang dalawa pang diskarte, ang Golden Kun Sacred Lightning Body at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, na parehong napakapangit. Matapos ang pagkuha sa isang bagong katawan, si Zhao Fang ay nagsanay sa mga pinakamalalim na diskarte, at siya ay makakagawa ng higit pa kaysa dati. Kailangan kong magtanong tungkol sa bloodline ng Imperial Dao na ito pagkatapos bumalik sa Zhao family mamaya. Bulong ni Zhao Fang. Ang orihinal na Zhao Fang ay isang ulila na pinalaki ng kanyang lolo. Makalipas ang ilang araw, natapos ang unang bahagi ng Divine Illusion Trials. Nagpatuloy ang 4 na arena bawat isa hanggang 50 tao na lang ang natitira. Ang mga arena pagkatapos ay pinagsama, at ang nangungunang 200 ay nakipaglaban hanggang 6 na po ang natira. Si Zhao Fang ay walang kapkares sa mga huling laban. Ang battle power na ipinakita niya ay maihahambing sa nangungunang 3 core disciples, at sino mang makakilala sa kanya ay umamin kaagad ng pagkatalo. Hanggat hindi niya nakilala si Kung Feiling, hindi nag-aalala si Zhao Fang. Matapos magsimula ang susunod na bahagi, nakilala ni Liu Tianfan ang first rank Kung Feiling pagkatapos ng 12 dosenang tuloy-tuloy na tagumpay.